Sa isang maliit at tahimik na baryo sa lalawigan ng Nueva Ecija, matatagpuan ang lumang bahay nina Rogelio at Carmen. Nakapaligid dito ang malawak na bukirin na minsang naging sagana sa palay, gulay at sariwang prutas. Noon, kilala ang mag-asawa bilang masisipag at mapagmahal na magulang. Kahit hindi sila mayaman, ginawa nila ang lahat upang mapagtapos sa pag-aaral ang kanilang 3 anak na sina Arnold, Vivian at Marco. Lumipas ang maraming taon ng paghihirap bago nila narating ang kaunting ginhawa. Sa bawat sentimong kinikita ni Rogelio sa pagsasaka at sa pagtitinda ni Carmen ng kakanin sa palengke, lagi nilang inuuna ang pangangailangan ng mga anak. Madalas ay sila ang nagtitiis upang matustusan lamang ang matrikula, baon at pangarap ng kanilang mga anak. Noong bata pa ang magkakapatid, halos hindi mapaghiwalay ang pamilya. Tuwing gabi ay sabay-sabay silang kumakain sa ilalim ng mahinang ilaw ng gasera habang nagkukwentuhan tungkol sa paaralan at mga simpleng pangarap sa buhay. Noon, nangako ang mga anak na hindi nila pababayaan ang kanilang mga magulang pagdating ng panahon. Ngunit tulad ng maraming pangako, unti-unti rin itong nilamon ng paglipas ng oras. Nang makapagtapos si Arnold bilang inhinyero, agad itong nagtrabaho sa Maynila. Sumunod naman si Vivian na naging nurse at kalaunan ay nakapag-asawa ng isang negosyanteng nakatira sa ibang bansa. Si Marco naman ay naging sales manager sa isang malaking kompanya sa Quezon City. Sa simula ay madalas pa silang umuwi sa probinsya. May mga pasalubong, yakap, at masasayang kwentuhan pa sa hapagkainan. Subalit habang tumatagal, lalong dumalang ang kanilang pagbisita. Hanggang sa dumating ang panahon na halos tawag na lamang sa telepono ang natatanggap ng mag-asawa at kung minsan pa nga ay wala. Isang malamig na umaga, maagang nagising si Carmen upang magluto ng lugaw para sa asawa. Nakaupo si Rogelio sa lumang silyang kawayan habang nakatanaw sa bukirin na unti-unti nang natutuyo dahil hindi na niya kayang bungkalin ang lupa tulad noon. "Kaunti na lang talaga ang lakas ko," mahinang sabi ni Rogelio habang hinihimas ang masakit niyang likod. Lumapit si Carmen at inilapag ang mangkok ng lugaw sa mesa. "Magpahinga ka na lang, hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mo." Ngumiti si Rogelio, ngunit bakas sa mukha nito ang lungkot. "Kung hindi ako kikilos, saan tayo kukuha ng panggastos?" Tahimik na napayuko si Carmen. Alam niyang tama ang asawa, kaunti na lamang ang kanilang ipon at halos ubos na rin ang kinikita nila sa maliit na taniman. Makalipas ang ilang sandali ay tumunog ang lumang cellphone ni Carmen. Agad siyang napangiti nang makitang si Vivian ang tumatawag. "Vivian, anak, kamusta ka na?" Masayang bati niya. Ngunit mabilis ding naglaho ang saya sa kanyang mukha habang nakikinig sa kabilang linya. "Ma, hindi muna kami makakauwi ngayong Pasko. Marami kasing aasikasuhin dito. Pasensya na." "Ganun ba?" Mahinang tugon ni Carmen. "Padadalhan ko na lang kayo ng pera kapag nakaluwag ako."
Bago pa man makapagsalita si Carmen, ay naputol na ang tawag. Ibinaba niya ang cellphone at pilit na ngumiti kay Rogelio. Hinding-hindi talaga maiiwasan ang pagiging abala ng mga bata. Sabi niya, kahit halatang nasasaktan. Hindi sumagot si Rogelio. Sanay na siya sa ganoong dahilan. Pagsapit ng hapon ay dumating naman ang sulat mula kay Arnold. Hindi ito sulat na puno ng pangungumusta, kundi isang formal na liham tungkol sa lupa. Tatayo raw kasi ng warehouse malapit dito sa baryo. Paliwanag ni Rogelio matapos basahin ang liham. Gusto ni Arnold na ibenta na natin ang kalahati ng lupa. Nanlaki ang mata ni Carmen. Ibenta? Iyan na lang ang natitira sa atin. Mas malaki raw ang kikitain kapag ibinenta. Napaupo si Carmen at napabuntong hininga. Hindi man lang niya tinanong kung gusto pa natin. Hindi nakapagsalita si Rogelio. Sa totoo lang, pakiramdam niya ay unti-unti nang nawawala ang halaga nila bilang mga magulang sa mata ng kanilang mga anak. Lumipas ang mga linggo na lalong naging mabigat ang buhay ng mag-asawa. Dumating pa ang tagtuyot kaya halos walang ani ang kanilang bukirin. Napilitan si Carmen na magbenta ng ilan nilang kagamitan upang may maipambili ng gamot ni Rogelio. Sa gitna ng kanilang paghihirap ay saka pa dumating si Marco isang gabi. Nagulat ang mag-asawa nang makita ang bunso nilang anak na nakasuot ng mamahaling polo at bagong sapatos. Ngunit sa halip na saya ay kaba ang naramdaman nila. "Mapa, may kailangan sana akong pirmahan ninyo," diretsong sabi ni Marco habang inilalapag ang ilang papeles sa mesa. "Ano yan?" tanong ni Rogelio. "Tungkol sa titulo ng lupa." Biglang nanlamig ang pakiramdam ni Carmen. "Bakit kailangan mong galawin ang lupa?" Huminga ng malalim si Marco. "Pama, mas practical kung ipapangalan na ninyo sa amin ang lupa habang buhay pa kayo para hindi na mahirapan sa proseso balang araw." Tahimik na nagkatinginan ang mag-asawa. Sa unang pagkakataon ay malinaw nilang naramdaman na hindi na sila mahalaga sa mga anak kundi ang mga ari-arian na lamang nila. "Hindi pa namin kayang ibigay ang lupa," mahinang sabi ni Rogelio. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Marco. "Papara rin naman ito sa pamilya." "Pamilya?" mahinang ulit ni Carmen. Kailan pa naging pamilya ang mga taong halos hindi na umuuwi rito? Natigilan si Marco. Tahimik ang buong bahay matapos iyon. Maya-maya ay tumayo si Marco at malamig na nagsalita. "Kung ayaw ninyo, bahala kayo." Kinabukasan ay maaga itong umalis nang hindi man lang nagpaalam ng maayos. Mula noon ay lalo pang dumalang ang komunikasyon ng kanilang mga anak. Dumating pa ang panahon na halos wala nang tumatawag sa kanila. Sa bawat gabi ay tahimik na lamang na nakaupo sina Rogelio at Carmen sa kanilang munting balkonahe habang pinagmamasdan ang madilim na bukirin. "Siguro kasalanan din natin," minsang sabi ni Carmen. "Masyado nating minahal ang mga bata." Umiling si Rogelio. "Hindi mali ang magmahal. Pero bakit parang tayo pa ang naiwan?" Hindi agad nakasagot si Rogelio. Ramdam niya ang bigat ng tanong ng asawa.
Isang gabi ng malakas na ulan ay biglang bumagsak si Rogelio habang nagsasara ng bintana. Nagulat si Carmen at dali-daling tinulungan ang asawa. "Rogelio!" Umiiyak niyang sigaw. Nilagnat at nanghina ng husto si Rogelio. Dahil walang sasakyan at malayo ang ospital, halos magdamag siyang inalagaan ni Carmen. Paulit-ulit siyang tumawag sa kanilang mga anak, ngunit walang sumasagot. Si Arnold ay abala raw sa proyekto. Si Vivian ay hindi matawagan. Si Marco naman ay seen lamang sa kanyang mensahe. Sa unang pagkakataon ay tuluyang nabasag ang puso ni Carmen. Habang pinupunasan niya ng bimpo ang noo ng asawa, ay tahimik siyang napaluha. "Ganito na lang ba talaga tayo tatanda?" Bulong niya. Ngunit sa gitna ng pinakamadilim nilang gabi, ay may isang pangyayaring hindi nila inaasahan. Kinabukasan, habang nagwawalis si Carmen sa bakuran, may isang mamahaling sasakyan ang huminto sa harap ng kanilang bahay. Bumaba rito ang isang lalaking nasa 50 taong gulang, nakasuot ng maayos na Amerikana at may seryosong mukha. Lumapit ito sa kanila at magalang na yumuko. "Magandang umaga po. Ako si Attorney Sebastian Reyes." Nagkatinginan sina Rogelio at Carmen. "Ano pong maitutulong namin?" tanong ni Rogelio. Humugot ng isang makapal na sobre ang abogado. "Naparito po ako dahil may mahalagang bagay kayong dapat malaman." Unti-unting kumabog ang dibdib ng mag-asawa habang binubuksan ng abogado ang sobre. "May naiwan pong mana sa inyo si Don Emilio Vergara." Natigilan sina Rogelio at Carmen. "Mana?" Halos pabulong na sabi ni Carmen. Tumango ang abogado. "At hindi po basta maliit na halaga." Hindi makapaniwala sina Rogelio at Carmen sa mga narinig mula kay Attorney Sebastian Reyes. Sa loob ng maraming taon ay namuhay silang kapos at halos walang maasahan, kaya ang salitang mana ay tila isang bagay na para lamang sa mayayaman at makapangyarihan. Tahimik ang buong sala habang hawak ng abogado ang makapal na sobre. Tanging tunog lamang ng umiihip na hangin mula sa labas ang maririnig. "Sino po si Don Emilio Vergara?" Maingat na tanong ni Carmen. Umayos ng upo ang abogado bago nagsalita. Isa po siyang negosyanteng kilala noon sa Maynila. May-ari siya ng malalaking lupain, hotel, at ilang kompanya sa iba't ibang probinsya. Lalong nagtaka si Rogelio. "Pero bakit kami ang hinahanap ninyo? Wala naman kaming kakilala na ganyang tao." Bahagyang ngumiti si Attorney Reyes. "Iyon din po ang unang tanong ko noong mabasa ko ang testamento niya." Dahan-dahang inilapag ng abogado ang isang lumang litrato sa mesa. Agad na nanlaki ang mga mata ni Rogelio nang makita iyon. Isang lumang larawan ng binatang nakangiti habang nakatayo sa tabi ng isang kalabaw sa gitna ng palayan. "Attorney," nanginginig na sabi ni Rogelio, "si Emilio ito. Kilala ninyo po siya?" tanong ng abogado. Napaupo si Rogelio at tila bumalik ang isip nito sa nakaraan. "Kaibigan ko siya noon.
Tahimik na nakinig si Carmen. Ngayon lamang niya nakita ang ganoong ekspresyon sa mukha ng asawa. Marahang napabuntong hininga si Rogelio. Noong kabataan namin, magkasama kaming namasukan sa isang malaking hasyenda sa Tarlac. Mahirap lang kami pareho noon. Sabay kaming nangangarap na makaahon sa buhay. Bakit hindi mo kailanman naikwento sa akin? Tanong ni Carmen. Dahil matagal ko nang inisip na wala na siya. Napatingin si Rogelio sa litrato habang unti-unting bumabalik ang mga alaala. Noong kabataan niya ay masayahin at matapang si Emilio. Hindi ito takot mangarap kahit kapos sila sa buhay. Madalas nitong sabihin na balang araw ay magiging mayaman siya at tutulungan ang mga taong minsang nagmalasakit sa kanya. Ngunit dumating ang isang trahedya. Isang gabi ay nagkaroon ng sunog sa hasyenda kung saan sila nagtatrabaho. Maraming manggagawa ang naipit sa apoy. Isa si Emilio sa halos hindi na nakaligtas noon. Naalala ko pa, mahinang sabi ni Rogelio, ako ang bumalik sa loob para iligtas siya. Nagulat si Carmen. Hindi mo sinabi sa akin iyan. Akala ko kasi maliit na bagay lang iyon. Tahimik na napangiti ang abogado. Mukhang hindi po iyon maliit para kay Don Emilio. Lumapit ito at inilabas ang isang lumang sulat mula sa sobre. Bago siya namatay, iniwan niya ang liham na ito para sa inyo. Dahan-dahang binuksan ni Rogelio ang sulat. Halatang luma na ang papel at bahagyang kupas na ang tinta. Ngunit malinaw pa rin ang nakasulat. Kaibigan kong Rogelio, kung nababasa mo man ito, marahil ay wala na ako sa mundong ito. Marami akong utang na loob sa iyo na kailanman ay hindi ko nabayaran. Noong panahong halos mamatay ako sa sunog, ikaw ang nagsugal ng buhay mo upang iligtas ako. Hindi ko nakalimutan iyon. Maraming taon kitang hinanap ngunit hindi kita matagpuan. Habang ako'y yumayaman, lalo kong naaalala kung paano mo ako tinulungan noong wala akong kahit ano. Alam kong walang katumbas ang kabutihan mo, ngunit nais kong iwan sa iyo ang bahagi ng lahat ng aking pinaghirapan. Sana ay makatulong ito sa inyong mag-asawa. Lubos na nagpapasalamat, Emilio, nang matapos basahin ni Rogelio, ang sulat ay hindi niya napigilang mapaluha. Tahimik namang napaiyak si Carmen habang nakatingin sa asawa. Sa dami ng taong kanilang natulungan noon, ni minsan ay hindi nila inasahang may isang taong magbabalik ng kabutihang ginawa nila. Magkano po ba ang iniwan niya? Mahina ngunit nanginginig na tanong ni Carmen. Tumingin sa kanila ang abogado. Kasama po kayo sa pangunahing tagapagmana. Nanigas sina Rogelio at Carmen. Ang kabuuang halaga po ng inyong mamanahin ay humigit kumulang 200 milyong piso, kabilang ang mga lupain, negosyo at bank accounts. Parang tumigil ang oras sa loob ng bahay. Hindi agad nakapagsalita ang mag-asawa. Si Carmen ay napahawak sa dibdib habang si Rogelio ay tila hindi makahinga ng maayos. 200 milyon? Halos pabulong ni Rogelio. Tumango ang abogado.
At may isa pa pong kondisyon, si Don Emilio. Napatingin sila rito. Nais niyang personal ninyong panggasiwaan ang isa sa kanyang mga negosyo sa Nueva Ecija. Isa itong lumang rice mill na matagal nang nakatigil. Tahimik si Rogelio. Noon pa man ay sanay na siyang magtrabaho sa bukirin, ngunit hindi niya maisip ang sarili bilang tagapangasiwa ng negosyo. Bakit kami? Tanong niya. Dahil ayon kay Don Emilio, kayo raw ang isa sa pinakamarangal na taong nakilala niya. Natahimik muli ang buong sala. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon ng paghihirap, tila may liwanag na muling sumilip sa kanilang buhay. Ngunit kasabay ng magandang balita ay may kabaring unti-unting sumisibol sa puso ni Carmen. Kailan po malalaman ng iba ang tungkol dito? Tanong niya. Sa loob ng ilang araw ay magiging formal na po ang anunsyo. Biglang naalala ni Carmen ang kanilang mga anak. Ang mga anak na halos hindi na sila kinakamusta. Ang mga anak na matagal nang lumayo sa kanila. Tahimik siyang napayuko. Pagkaalis ng abogado ay matagal na nakaupo lamang sina Rogelio at Carmen sa sala. Hindi pa rin sila makapaniwala sa nangyari. Parang panaginip, bulong ni Carmen. Hindi ko akalaing maaalala pa ako ni Emilio. Tumayo si Carmen at lumapit sa bintana. Mula roon ay tanaw niya ang tuyong bukirin at ang luma nilang bahay na halos bumigay na sa tagal ng panahon. Ilang taon silang namuhay sa hirap. Ilang gabi silang natulog ng gutom. Ilang beses silang umasa sa mga anak ngunit nauwi lamang sa pagkadismaya. At ngayon, sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nagbago ang lahat. Rogelio, mahina niyang sabi, sa tingin mo, babalik kaya ang mga bata kapag nalaman nila ito? Hindi agad nakasagot si Rogelio. Alam niya ang sagot, ngunit ayaw niya itong sabihin. Lumipas ang 2 araw at mabilis na kumalat ang balita sa baryo. Halos lahat ng kapitbahay ay nagulat nang malaman na milyonaryo na ang dating mahirap na mag-asawa. May ilang natuwa, may ilang nainggit, at mayroon ding biglang naging mabait sa kanila. Maging ang dati nilang hindi pinapansin na mga kamag-anak ay isa-isang nagsimulang bumisita. Ngunit higit sa lahat, muling nagparamdam ang kanilang mga anak. Unang dumating si Marco. Nakangiti ito habang may dalang mamahaling pagkain at prutas. Ma, pa, kamusta kayo? Masigla nitong bati. Tahimik lamang si Carmen habang pinagmamasdan ng anak. Ngayon lamang ulit ito bumisita matapos ang maraming buwan. Napadaan ka? Malamig na tanong ni Rogelio. Bahagyang nailang si Marco. Namiss ko lang kayo. Hindi sumagot si Rogelio. Makalipas ang ilang oras ay dumating naman si Arnold kasama ang asawa nito. Kinabukasan ay tumawag din si Vivian mula abroad at nagsabing uuwi raw siya agad. Parang biglang naging mahalaga muli ang mag-asawa sa paningin ng kanilang mga anak. Ngunit sa bawat ngiti at lambing na ipinapakita ng mga ito, ay may kung anong kirot na nararamdaman si Carmen.
Habang naghahapunan sila isang gabi, ay nagsimulang magkwento si Marco tungkol sa negosyo. Magandang investment ang warehouse project dito sa baryo. Kapag ginamit natin ang mana ng tama, mas lalaki pa ang pera. Napatingin si Rogelio sa anak. Biglang interesado ka yata sa amin. Natigilan si Marco. Tahimik ang buong hapag. Maya-maya ay nagsalita si Arnold. Pa, wag naman ganyan. Siyempre pamilya tayo. Napangiti si Rogelio ngunit puno iyon ng pait. Pamilya pala tayo. Walang sumagot. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita ng mga anak ang bigat ng sugat na matagal nang kinimkim ng kanilang mga magulang. At habang lumalalim ang gabi, isang bagay ang unti-unting malinaw kay Carmen. Hindi pera ang pinakamahalagang nawala sa kanila sa paglipas ng panahon, kundi ang pagmamahal ng kanilang sariling mga anak. Makalipas ang ilang araw matapos kumalat ang balita tungkol sa mana nina Rogelio at Carmen, naging abala ang dating tahimik nilang bahay sa dulo ng bukirin. Halos araw-araw ay may dumarating na kamag-anak, kapitbahay, at maging mga taong noon ay hindi man lamang sila kinakausap. Ngunit higit sa lahat, nanatiling palaisipan sa mag-asawa ang biglang pagbabago ng kanilang mga anak. Noon, kahit simpleng tawag ay tila napakahirap hingin mula sa mga ito. Ngunit ngayon, halos araw-araw nang may mensahe, tawag o pagbisita. Isang umaga ay maagang nagising si Carmen dahil sa ingay sa labas ng bahay. Paglabas niya ay nakita niyang may ipinapasok na mga bagong kasangkapan sina Marco at ilang tauhan. Ano yan? Nagtatakang tanong niya. Ngumiti si Marco. Surprise ko sa inyo, ma. Papalitan na natin ang mga lumang gamit dito. Tiningnan ni Carmen ang mga bagong sofa, telebisyon at refrigerator na ipinapasok sa kanilang sala. Noon ay matutuwa sana siya sa ganoong regalo mula sa anak, ngunit ngayon ay may kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Hindi naman kailangan nito, mahinahon niyang sabi. Kailangan na, ma. Hindi na bagay sa inyo ang namumuhay ng mahirap. Narinig iyon ni Rogelio mula sa balkonahe. Tahimik itong nakatingin habang nagyoyosi. Hindi siya nagsalita. Sa buong maghapon ay abalang-abala si Marco sa pag-aayos ng bahay. Maging ang sirang bubong ay pinapalitan nito. Pagsapit ng hapon ay dumating naman si Arnold kasama ang asawa nitong si Selena at ang dalawa nilang anak. Lolo! Lola! Masayang sigaw ng mga bata habang tumatakbo papasok. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, ay muling napuno ng ingay at tawanan ng bahay. Napangiti si Carmen habang niyayakap ang mga apo. Namiss niya ang ganitong pakiramdam. Ang simpleng kasiyahan ng pagkakaroon ng buong pamilya. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang mga anak, ay hindi niya maiwasang maalala ang mga panahong magkasama lamang sila ni Rogelio sa bahay habang walang kahit sinong nangangamusta. Noong panahong may sakit si Rogelio at walang dumating kahit isa sa kanila. Noong panahong halos wala silang makain, tahimik siyang napabuntong hininga.
Kinagabihan ay sabay-sabay silang naghapunan. Punong-puno ng pagkain ang mesa, inihaw na bangus, kare-kare, prutas, at iba't ibang putahe na bihira lamang matikman nina Rogelio at Carmen noon. Habang kumakain ay walang tigil sa pagkukwento si Arnold tungkol sa negosyo at mga plano sa buhay. Pa, malaking oportunidad talaga ang iniwang rice mill sa inyo, sabi nito. Kung maaayos agad iyon, lalaki ang kita. Sumingit naman si Marco. At pwede rin nating gawing partnership ang ibang lupa. Tahimik lamang si Rogelio habang kumakain. Napansin iyon ni Carmen. Ayaw mo bang magsalita? Tanong niya sa asawa. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Rogelio. Napansin ko lang, mahina niyang sabi. Noong mahirap tayo, walang gustong makinig sa mga plano ko. Natahimik ang lahat, maging si Arnold ay napayuko. Pa, mahinang sabi nito. Busy lang talaga kami noon. Busy? Ulit ni Rogelio. Ganun ba talaga ka-busy ang tao para kalimutan ang sariling magulang? Walang nakasagot. Tumayo si Rogelio at lumabas ng bahay. Tahimik na sumunod si Carmen. Natagpuan niya ang asawa sa ilalim ng punong mangga sa gilid ng bahay. Nakatingala ito sa madilim na langit. Galit ka pa rin sa kanila, mahinang sabi ni Carmen. Umiling si Rogelio. Hindi ako galit. Kung hindi galit ano? Matagal bago nakasagot si Rogelio. Nasasaktan lang ako. Tahimik na naupo si Carmen sa tabi niya. Alam mo bang noong may sakit ako, akala ko mamamatay na ako? Napaluha si Carmen. Tumawag ako sa kanila. Pagpapatuloy ni Rogelio, kahit isa, walang dumating. Natahimik si Carmen dahil alam niyang totoo iyon. Hindi niya rin malilimutan ang gabing halos magmakaawa siyang sagutin ng mga anak ang kanyang tawag. Pero bumalik sila ngayon, sabi niya. Mapait na napangiti si Rogelio dahil may pera na tayo. Hindi nakaimik si Carmen. Sa kaibuturan ng puso niya ay alam niyang may katotohanan ang sinabi ng asawa. Kinabukasan ay dumating si Vivian mula sa Canada. Pagkababa pa lamang nito sa sasakyan ay agad siyang yumakap kay Carmen habang umiiyak. Ma, patawarin mo ako. Mahigpit siyang niyakap ni Carmen. Namiss niya ang anak. Sa kabila ng lahat, nanatili pa rin ang pagiging ina niya. Ngunit napansin ni Rogelio na agad ding nagtanong si Vivian tungkol sa mana pagkapasok sa bahay. Nasaan na po ang mga papeles? Tanong nito kay Marco. Bahagyang nanikip ang dibdib ni Rogelio. Habang nag-uusap ang magkakapatid sa sala tungkol sa negosyo at mga ari-arian, tahimik lamang siyang nakaupo sa isang sulok. Pakiramdam niya ay parang biglang naging estranghero siya sa sarili niyang bahay. Maya-maya ay dumating si Attorney Reyes upang ipaalam ang susunod na proseso ng mana. Sa susunod na linggo po ay kailangan ninyong pumunta sa Maynila para sa opisyal na paglilipat ng ilang ari-arian, paliwanag nito. Agad na nagsalita si Arnold. Ako na po ang bahalang mag-asikaso ng ibang dokumento para hindi na mapagod sina mama at papa.
Tumango rin si Marco. Kami na pong bahala. Ngunit bago pa man makasagot ang abogado, ay nagsalita si Rogelio. Hindi. Napatingin ang lahat sa kanya. Ako at ang asawa ko ang hahawak ng lahat ng papeles. Tahimik ang buong sala. Pa, tumutulong lang naman kami, sabi ni Arnold. Alam ko. Kung ganoon, bakit ayaw ninyo? Dahan-dahang tumayo si Rogelio. Dahil matagal kaming namuhay na walang maasahan kundi ang isa't isa. Walang makapagsalita. Tandaan ninyo, dugtong niya, hindi kami walang alam dahil lang mahirap kami. Ramdam ng magkakapatid ang bigat ng bawat salitang binitawan ng kanilang ama. Sa unang pagkakataon ay tila nakita nila ang sakit na matagal nitong itinago. Kinagabihan, habang natutulog na ang lahat, tahimik na nag-uusap sina Carmen at Vivian sa kusina. Mahina nitong sabi. Galit ba sa amin si Papa? Napabuntong hininga si Carmen. Hindi galit ang tatay mo. Kung hindi galit, bakit parang napakalayo niya? Napatingin si Carmen sa anak. Dahil noong kailangan niya kayo, wala kayo. Napaluha si Vivian. Hindi namin sinasadya, pero nangyari pa rin. Tahimik na yumuko si Vivian habang tumutulo ang luha nito sa mesa. Sa kabilang kwarto naman ay hindi makatulog si Rogelio. Nakatanaw lamang siya sa kisame habang iniisip ang lahat ng nangyayari. Noon ay pangarap lamang nilang mag-asawa ang magkaroon ng maayos na buhay. Ngayon ay nasa kanila na ang kayamanan na hindi nila inakalang darating. Ngunit kasabay nito ay bumalik din ang mga taong minsang lumayo sa kanila. At sa puso ni Rogelio, nagsisimula siyang matakot. Takot na baka muling masira ang kanilang pamilya dahil sa pera. Takot na baka ang biglang pagyaman nila ang maging dahilan ng mas malalim na sugat sa pagitan nilang mag-anak. Lumipas ang mga araw na tila biglang nagbago ang takbo ng buhay nina Rogelio at Carmen. Ang dati nilang tahimik na bahay ay naging sentro ng usapan sa buong baryo. Halos bawat tao ay may opinyon tungkol sa kanilang biglaang pagyaman. May mga nagsasabing sinuwerte lamang sila. May mga naniniwalang gantimpala iyon sa kabutihan nila noon. Ngunit mayroon ding lihim na naiinggit. Sa kabila ng bagong biyayang dumating sa kanilang buhay, hindi pa rin mawala sa puso ni Rogelio ang mabigat na pakiramdam sa tuwing nakikita niya ang mga anak na tila biglang naging sobrang malapit sa kanila. Isang umaga ay naghahanda sina Carmen para sa pagpunta nila sa Maynila kasama si Attorney Reyes upang formal na asikasuhin ang mana. Habang inaayos niya ang damit ng asawa, ay napansin niyang tahimik ito. May iniisip ka na naman, sabi niya. Huminga ng malalim si Rogelio. Hindi ko alam kung tama bang tanggapin natin lahat ng ito. Nagulat si Carmen. Bakit naman? Parang simula nang dumating ang pera, nagbago lalo ang mga tao sa paligid natin. Hindi agad nakasagot si Carmen dahil ramdam din niya iyon.
Noon halos walang bumibisita sa kanila. Ngunit ngayon, kahit malalayong kamag-anak ay biglang sumusulpot na parang matagal silang kilala. Maging ang mga anak nila ay tila may kanya-kanyang plano para sa mana. Pagdating nila sa Maynila ay namangha si Carmen sa laki ng gusaling pag-aari noon ni Don Emilio. Napakalayo nito sa simpleng buhay na nakasanayan nila sa probinsya. Habang naglalakad sila sa loob ng opisina, ay pakiramdam nila'y hindi sila bagay roon. Ngunit magalang silang sinalubong ng mga empleyado. Magandang umaga po, Ma'am Carmen. Sir Rogelio. Nahihiyang ngumiti si Carmen. Hindi pa rin siya sanay na tratuhin ng ganoon. Dinala sila ni Attorney Reyes sa conference room kung saan nakalatag ang napakaraming dokumento. Kapag napirmahan ninyo po ito, opisyal na ninyong mamamana ang rice mill, ilang apartment building at bahagi ng shares ni Don Emilio sa kanyang negosyo. Nanlaki ang mata ni Carmen. Hindi pa rin niya maisip kung gaano kalaking halaga ang ipinagkatiwala sa kanila. Habang pumipirma si Rogelio ay napansin niyang abalang-abala sa pagtatanong sina Arnold at Marco sa abogado. Ano pong pinakamalaking asset? Pwede po bang ibenta agad ang ibang lupa? Magkano po kaya ang kikitain kada buwan? Tahimik na nakinig si Rogelio. Unti-unting sumisikip ang dibdib niya sa bawat tanong ng mga anak. Pakiramdam niya ay hindi na nila nakikita ang tunay na dahilan kung bakit iniwan sa kanila ni Don Emilio ang kayamanan. Hindi iyon para magpayaman lamang, kundi bilang pasasalamat. Pagkatapos ng pagpupulong ay inimbitahan sila ni Attorney Reyes na tingnan ang rice mill na matagal nang nakasara. Pagdating nila roon ay bumungad ang malaking gusali na bahagyang niluma na ng panahon, ngunit matibay pa rin ang pundasyon. Tahimik na naglakad si Rogelio sa paligid. Naamoy niya ang lumang amoy ng palay at kahoy na matagal nang nakatanim sa lugar. Biglang bumalik sa alaala niya ang kabataan niya bilang magsasaka. Pwede pa itong buhayin, mahina niyang sabi. Ngumiti ang abogado. Iyan din po ang gusto ni Don Emilio. Ngunit agad na sumingit si Marco. Pa, mas magandang ibenta na lang ito. Malaki ang lupa rito. Tumango rin si Arnold. Practical iyon. Napatingin si Rogelio sa mga anak. Hindi lahat ng bagay pera ang katumbas. Bahagyang natahimik ang magkapatid. Ngunit halatang hindi sila kumbinsido. Habang pauwi sila sa probinsya, ay hindi naging maganda ang usapan sa loob ng sasakyan. Pa, iniisip lang namin ang future, sabi ni Arnold. At iniisip ko rin iyon, sagot ni Rogelio. Pero gusto kong may mapakinabangan din ang mga tao rito. Negosyo ang kailangan, hindi charity, sabi ni Marco. Napatingin si Carmen sa bunso nilang anak. Marco, huwag kang ganyan magsalita. Ma-realistic lang ako. Tahimik si Rogelio, ngunit unti-unting tumitigas ang kanyang mukha. Pagdating nila sa bahay ay agad siyang pumasok sa kwarto. Hindi niya kayang itago ang nararamdaman. Makalipas ang ilang minuto ay sumunod si Carmen. Ano ba talaga ang gumugulo sa isip mo? Tanong nito.
Umupo si Rogelio sa gilid ng kama. Napapansin mo ba? Ano? Parang hindi na tayo magulang sa paningin nila. Nasaktan si Carmen sa sinabi ng asawa. Bakit mo naman nasabi iyan? Kapag nagsasalita sila tungkol sa mana, parang hindi nila tayo kasama. Parang pera lang ang mahalaga. Tahimik na napaluha si Carmen. Ayaw man niyang aminin, nakikita rin niya iyon. Noong mahirap sila, walang may gustong makinig sa mga plano at pangarap nila. Ngayon, lahat ay may gustong sabihin kung paano gagamitin ang kayamanan. Kinabukasan ay may dumating na mga negosyanteng gustong bumili ng bahagi ng lupain ni Rogelio. Agad silang sinalubong ni Marco na tila siya ang may-ari ng bahay. Magandang investment po ito, sabi ng isa sa mga negosyante. Tahimik lamang si Rogelio habang nakikinig. Maya-maya ay nagsalita si Marco. Pa, magandang pagkakataon na ito, ngunit umiling si Rogelio. Hindi ibinebenta ang lupa. Nagulat ang lahat. Pa, sayang ang offer, sabi ni Arnold. Hindi ako interesado. Pero hindi, tumahimik ang buong sala. Kitang-kita sa mukha ni Marco ang pagkainis. Nang makaalis ang mga bisita ay agad nitong hinarap ang ama. Bakit ba ayaw mong makinig sa amin? Dahan-dahang tumingin si Rogelio sa anak. Dahil hindi ko gusto ang direksyon na tinatahak ninyo. Ano bang mali sa gustong yumaman? Walang mali. Kung ganoon, huminga ng malalim si Rogelio. Ang mali ay nakakalimot kayo. Natigilan si Marco. Nakalimot saan? Kung sino kayo bago dumating ang pera. Hindi nakaimik si Marco. Sa gabing iyon ay mabigat ang katahimikan sa bahay. Habang nakaupo si Carmen sa balkonahe, ay nakita niyang mag-isang nakatanaw si Rogelio sa malayo. Lumapit siya rito. Hindi mo kailangang dalhin mag-isa ang problema, sabi niya. Mahina itong ngumiti. Alam mo kung ano ang pinakakinakatakot ko? Ano? Na baka dumating ang araw na tuluyan nang sirain ng pera ang pamilya natin. Napahawak si Carmen sa kamay ng asawa. Hindi natin hahayaang mangyari iyon. Ngunit sa loob-loob niya ay may kabaring unti-unting lumalaki. Dahil habang tumatagal, mas lalo niyang nakikita ang tunay na kulay ng kasakiman. At pakiramdam niya, simula pa lamang iyon ng mas mabigat na pagsubok na darating sa kanilang pamilya. Makalipas ang ilang linggo ay tuluyan nang nagbago ang buhay ni Rogelio at Carmen. Ang dating tahimik at simpleng bahay nila sa baryo ay unti-unti nang inaayos. Pinalitan ang bubong, inayos ang dingding, at nagkaroon ng bagong pintura ang buong bahay. Ngunit sa kabila ng mga pagbabagong iyon, may isang bagay na hindi kayang ayusin ng pera, ang sugat sa puso ng isang magulang. Isang maulang umaga ay maagang nagising si Rogelio upang pumunta sa rice mill na iniwan ni Don Emilio. Simula nang mapunta iyon sa kanya, ay halos araw-araw na siyang naroon. Habang pinagmamasdan niya ang mga lumang makina, ay tila nakikita niya ang sarili noong kabataan pa niya. Isang simpleng lalaking nangangarap lamang na mabigyan ng maayos na buhay ang pamilya. Kasama niya si Mang Isko,
isang matandang katiwala na matagal nang nagtatrabaho roon. Sir Rogelio, nakangiting sabi nito, marami pong gustong bumalik na trabahador kapag natuloy ang pagbubukas ng rice mill. Napangiti si Rogelio. Magandang balita iyon. Matagal pong nawalan ng hanap buhay ang mga tao rito. Tahimik na tumango si Rogelio. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, pakiramdam niya ay may layunin muli ang buhay niya. Hindi lamang para yumaman, kundi para makatulong. Ngunit habang abala siya sa rice mill, ay iba naman ang nangyayari sa bahay. Sa mga nagdaang araw ay palihim na nag-uusap sina Arnold at Marco tungkol sa mana. Hindi marunong humawak ng malaking negosyo si Papa, bulong ni Marco habang nasa kusina sila. Kaya nga kailangan natin siyang tulungan, sagot ni Arnold. Hindi lang tulong ang kailangan niya, kailangan nating kumbinsihin siya. Anong ibig mong sabihin? Sumandal si Marco sa mesa. Kapag hindi niya ginamit ng tama ang pera, mauubos lang iyon. Napaisip si Arnold. May punto ka. Hindi nila alam na narinig iyon ni Carmen mula sa labas ng kusina. Tahimik siyang natigilan. Unti-unting sumikip ang dibdib niya habang napapakinggan ang pag-uusap ng dalawang anak. Hindi niya maintindihan kung kailan nagsimulang maging ganoon ang pag-iisip ng mga ito. Noong bata pa sila, simple lamang ang pangarap nila. Maging masaya ang pamilya. Ngayon ay puro pera at negosyo na lamang ang laman ng usapan. Kinagabihan ay kinausap niya si Rogelio habang nagkakape sila sa balkonahe. May gusto akong sabihin sa'yo, mahina niyang sabi. Tumingin si Rogelio sa asawa. Ano iyon? Nagdalawang isip muna si Carmen bago nagsalita. Parang gusto nang kontrolin ng mga bata ang mana. Hindi na nagulat si Rogelio. Napansin ko rin. Hindi mo ba sila kakausapin? Tahimik itong napatingin sa malayo. Hindi ko alam kung makikinig pa sila. Napabuntong hininga si Carmen. Ayaw niyang lumala ang tensyon sa pamilya, ngunit ramdam niyang palalim ng palalim ang pagitan nila. Kinabukasan ay dumating si Vivian, kasama ang asawa nitong si Hector. Magalang ang lalaki at tahimik lamang sa isang sulok, ngunit halatang interesado ito sa mga ari-arian ng mag-asawa. Habang nagmemeryenda sila ay muling napunta ang usapan sa pera. Papa, sabi ni Vivian, may kakilala si Hector na gustong mag-invest sa rice mill. Hindi agad sumagot si Rogelio. Hindi pa tapos ang plano ko roon. Pero mas mabilis lalaki ang kita kapag may investors. Hindi ko kailangan ng investor. Natahimik si Vivian. Maya-maya ay sumingit si Marco. Pa, hindi mo yata naiintindihan kung gaano kalaki ang oportunidad. Biglang ibinaba ni Rogelio ang tasa ng kape. At kayo yata ang hindi nakakaintindi. Tahimik ang lahat. Hindi ko kailangan ng taong magsasabi kung paano ko pahahalagahan ang bagay na hindi naman nila pinaghirapan. Nagulat ang magkakapatid. Para mo namang sinasabing perlang ang habol namin, sabi ni Arnold. Diretsong tumingin si Rogelio sa mga anak.
Hindi ba? Parang tumigil ang oras sa sala. Walang makapagsalita. Napayuko si Vivian habang si Marco naman ay halatang napipikon. Ang unfair mo naman, sabi nito. Unfair? Mapait na ngumiti si Rogelio. Noong mga panahong hirap na hirap kami ng nanay ninyo, nasaan kayo? Busy kami sa trabaho. At noong may sakit ako, tahimik. At noong halos wala tayong makain, mas lalong natahimik ang lahat. Unti-unting namuo ang luha sa mata ni Carmen. Ngayon lamang tuluyang nailabas ni Rogelio ang sakit na matagal niyang kinikimkim. Hindi namin hinihingi na buhayin ninyo kami, nanginginig niyang sabi. Ang gusto lang namin noon ay maramdaman na may mga anak kami. Napaluha si Vivian. Papa, pero ngayon na may pera na kami, saka kayo biglang naging present. Walang nakatingin sa kanya dahil alam nilang may katotohanan ang bawat salita nito. Maya-maya ay tumayo si Marco. Sige, kung ganyan ang tingin ninyo sa amin, mabuti pang umalis na lang ako. Marco, pigil ni Carmen. Ngunit hindi na ito nakinig. Mabilis itong lumabas ng bahay at pinaandar ang sasakyan. Tahimik na napaupo si Carmen habang umiiyak. Hindi na sana dapat umabot sa ganito. Lumapit si Vivian at niyakap ang ina. Kasalanan namin ito. Tahimik lamang si Rogelio habang nakatingin sa pintuan kung saan lumabas si Marco. Sa kabila ng galit niya ay nasasaktan din siya. Dahil mahal niya pa rin ang mga anak niya. Kinagabihan ay hindi makatulog si Carmen. Habang nakahiga siya ay naalala niya ang panahong bata pa sina Arnold, Vivian at Marco. Naalala niya kung paano sila nagsisiksikan noon sa iisang banig kapag tag-ulan. Kung paano sila nagtatawanan habang sabay-sabay kumakain ng tuyo at lugaw. Mahirap sila noon, pero masaya. Hindi niya namalayang tumutulo na pala ang kanyang luha. Napansin iyon ni Rogelio. Umiiyak ka na naman, mahinang sabi nito. Humarap si Carmen sa asawa. Namimiss ko ang dating pamilya natin. Tahimik na napapikit si Rogelio. Ako rin. Sa labas ng bahay ay patuloy ang pagbuhos ng ulan. At habang lumalalim ang gabi, lalong lumalalim din ang sugat na matagal nang nakabaon sa kanilang pamilya. Sugatang hindi kayang pagalingin kahit gaano karaming pera ang dumating sa kanilang buhay. Mula nang umalis si Marco matapos ang mainit na pagtatalo, naging mabigat ang pakiramdam sa loob ng bahay ni Rogelio at Carmen. Kahit naroon pa sina Arnold at Vivian, ramdam pa rin ang malamig na katahimikan sa bawat sulok ng tahanan. Wala nang masayang kwentuhan sa hapagkainan. Wala na ring tawanan tuwing gabi. Parang unti-unting kinakain ng problema ang pamilyang minsang puno ng pagmamahalan. Isang umaga ay maagang umalis si Rogelio papunta sa rice mill. Doon niya nararamdaman ang kaunting katahimikan sa isip. Habang naglalakad siya sa paligid ng lumang gusali, ay masiglang sinalubong siya ng mga manggagawa. Magandang umaga po, Sir Rogelio.
Ngumiti siya ng bahagya. Sa mga simpleng taong iyon, niya muling naramdaman ang respeto at pasasalamat na matagal na niyang hinahanap. "Kamusta ang pag-aayos?" tanong niya kay Mang Isko. Unti-unti na pong umaandar ang mga makina. Tumango si Rogelio habang pinagmamasdan ang ilang trabahador na abalang nagkukumpuni. Karamihan sa kanila ay dating nawalan ng trabaho nang magsara ang rice mill taon na ang nakalipas. Ngayon ay umaasa silang muli silang magkakaroon ng maayos na kabuhayan. Kapag tuluyan itong nagbukas, sabi ni Rogelio, sisiguraduhin kong maayos ang sweldo ninyo. Nagningning ang mga mata ng mga manggagawa. "Maraming salamat po." Napangiti si Rogelio, ngunit sa likod ng ngiting iyon ay may lungkot pa rin siyang dala. Habang tumatagal ay lalo niyang naiisip ang mga anak. Hindi niya maintindihan kung saan sila nagkulang ni Carmen bilang magulang. Ginawa naman nila ang lahat. Ibinigay nila ang buong buhay nila para sa mga anak. Ngunit bakit tila napakadaling kalimutan ng mga ito, ang mga taong minsang nagsakripisyo para sa kanila? Bandang tanghali ay dumating si Arnold sa rice mill. Mukhang seryoso ito. "Pa, pwede ba tayong mag-usap?" Tahimik na tumango si Rogelio. Naglakad sila patungo sa likod ng gusali kung saan walang ibang tao. Huminga ng malalim si Arnold bago nagsalita. "Pa, pasensya na tungkol sa nangyari kagabi." Hindi agad sumagot si Rogelio. "Hindi namin gustong masaktan kayo, pero nasaktan ninyo kami." Napayuko si Arnold. "Alam ko." Tahimik na napatingin si Rogelio sa malawak na bukirin. "Noong maliliit pa kayo," mahinahon niyang sabi, "kahit gutom kami ng nanay mo, inuuna namin kayo." Nanginig ang labi ni Arnold. "Hindi namin nakalimutan iyon." "Pero parang ganoon na nga," napaluha si Arnold. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon ay nakita muli ni Rogelio ang dating batang si Arnold. Ang batang takot magkamali at laging gustong mapasaya ang pamilya. "Pa," nanginginig nitong sabi, "natakot lang kami." Napatingin si Rogelio sa anak. "Natakot saan?" "Sa kahirapan." Tahimik ang paligid. "Lumaki kaming nakikitang nahihirapan kayo," pagpapatuloy ni Arnold. "Kaya nang magkaroon kami ng pagkakataong umasenso, naging desperado kaming huwag nang bumalik sa dati." Unti-unting nawala ang tigas ng mukha ni Rogelio. Ngayon niya unti-unting nauunawaan ang mga anak. Hindi lamang kasakiman ang nagtutulak sa mga ito, kundi takot. Takot na muling maranasan ang hirap na minsang sumugat sa kanilang pagkabata. Ngunit bago pa makapagsalita si Rogelio, ay biglang dumating si Marco. Mabilis itong bumaba mula sa sasakyan. Halatang galit. "Pa, kailangan nating mag-usap." Nagkatinginan sina Rogelio at Arnold. "Ano na naman iyon?" Malamig na tanong ni Rogelio. Lumapit si Marco habang hawak ang ilang papeles. "May problema?" "Kaugnay ng ano?" "May mga taong gustong kuhanin ng bahagi ng lupang iniwan ni Don Emilio." Nanlaki ang mata ni Arnold. "Paano mangyayari iyon?"
May lumabas na mga kamag-anak daw si Don Emilio na gustong questionin ang testamento. Biglang nanikip ang dibdib ni Rogelio. Ano? Kapag hindi natin inayos agad ito, baka magkaroon ng kaso. Tahimik na napamura si Arnold. Samantalang si Rogelio ay tila natulala. Hindi pa man nila lubos na nahahawakan ang bagong buhay, ay may panibagong problema nang dumarating. Kinagabihan ay muling nagtipon ang pamilya sa bahay. Naroon si Attorney Reyes upang ipaliwanag ang sitwasyon. May ilang malalayong kamag-anak si Don Emilio na nagsasabing hindi raw malinaw ang testamento. Paliwanag nito. Ano pong mangyayari? Nag-aalalang tanong ni Carmen. Maaaring magkaroon po ng mahabang proseso sa korte. Tahimik ang buong sala. Pero malinaw naman po ang dokumento, sabi ni Vivian. Ang problema, sagot ng abogado, malaki ang halaga ng mana, maraming gustong makinabang. Napahawak si Carmen sa noo. Pakiramdam niya ay lalong gumugulo ang lahat. Maya-maya ay nagsalita si Marco. Pa, mas kailangan nating protektahan ang mga ari-arian ngayon. Napatingin si Rogelio sa anak. At paano mo gustong gawin iyon? Dapat ilipat agad sa pangalan natin ang ibang negosyo. Napakunot ang noo ni Rogelio. Natin? Pamilya naman tayo. Tahimik si Rogelio. Ngunit bago pa lumala ang usapan ay nagsalita si Vivian. Tama na muna? Nagulat silang lahat. Tahimik ngunit matatag ang boses nito. Hindi ito panahon para mag-away. Napatingin si Carmen sa anak. Ngayon lamang niya nakita si Vivian na ganoon kaseryoso. Mapa, sabi nito habang pinipigilan ang luha. Alam kong marami kaming pagkukulang. Tahimik ang lahat. Pero ayoko nang masira palalo ang pamilya natin. Unti-unting napabuntong hininga si Rogelio. Pagod na siya. Hindi lamang sa problema ng mana, kundi sa bigat ng emosyon na matagal niyang kinikimkim. Kinagabihan, habang natutulog na ang lahat, mag-isang umupo si Rogelio sa balkonahe. Tahimik siyang nakatingin sa madilim na langit. Lumapit si Carmen at inabutan siya ng mainit na kape. Hindi ka pa rin mapakali, sabi nito. Mahina siyang ngumiti. Parang mas tahimik pa ang buhay natin noong mahirap tayo. Napatingin si Carmen sa malayo. Totoo. Tahimik silang nagkatabi. At habang hinihipan ng malamig na hangin ang kanilang muka, unti-unti nilang napagtanto ang isang bagay. Hindi pala puro saya ang dala ng kayamanan. Minsan, ito rin ang naglalabas ng tunay na ugali ng tao. At minsan, ito rin ang pinakamalaking pagsubok sa isang pamilya. Lumipas ang mga araw na tila lalong bumibigat ang sitwasyon sa pamilya ni Rogelio at Carmen. Bukod sa problema sa mana ni Don Emilio, ay unti-unti ring lumalalim ang tensyon sa pagitan ng magkakapatid. Bagamat pilit nilang ipinapakita na maayos ang lahat, ramdam ng mag-asawa ang pagkakaroon ng lihim na agawan sa likod ng mga ngiti at mabubuting salita. Isang umaga ay maagang umalis si Rogelio upang tingnan ang progreso ng rice mill. Simula nang magsimula itong ipaayos,
ay naging abala siya araw-araw kasama ang mga trabahador. Habang abala siya sa loob ng bodega, ay tahimik namang nag-uusap sina Marco at Arnold sa isang karinderya malapit sa bayan. Hindi tayo makakausad kung puro emosyon ang paiiralin ni Papa, sabi ni Marco habang hinihigop ang kape. Tahimik si Arnold. Hindi mo ba nakikitang nahihirapan na siya? Mas mahihirapan siya kapag nawala ang mana. Napabuntong hininga si Arnold. Anong gusto mong gawin? Bahagyang yumuko si Marco bago marahang magsalita. May nakausap akong negosyante sa Maynila. Napakunot ang noo ni Arnold. Tungkol saan? Gusto niyang bilhin ang kalahati ng lupa malapit sa highway. Nanlaki ang mata ni Arnold. Hindi papayag si Papa roon. Kaya nga hindi muna natin sasabihin. Natigilan si Arnold. Marco, pakinggan mo muna ako. Sumandal si Marco at tumingin sa paligid bago nagpatuloy. Kapag nabenta natin iyon, lalaki agad ang pera. Pwede nating palaguin ang negosyo at siguradong hindi na babalik sa hirap sina Mama at Papa. Tahimik na napaisip si Arnold. Sa isang banda ay naiintindihan niya ang punto ng kapatid. Ngunit alam niyang mali ang maglihim kay Rogelio. Hindi ako sigurado rito, sabi niya. Arnold, seryosong sabi ni Marco, kung lagi nating hihintayin si Papa, walang mangyayari. Hindi agad sumagot si Arnold. Sa kaibuturan ng puso niya ay may bahagi ring gustong masigurong hindi na muling maghihirap ang pamilya nila. Ngunit hindi niya alam kung hanggang saan sila dapat umabot para doon. Samantala, sa bahay ay magkasamang nagluluto sina Carmen at Vivian. Tahimik lamang si Carmen habang hinihiwa ang mga gulay. Napansin iyon ni Vivian. Ma, may problema ba? Ngumiti si Carmen ngunit halatang pilit lamang iyon. Napapansin ko kasi kayong magkakapatid. Napayuko si Vivian. Ayaw naming mag-away, pero parang doon papunta. Hindi nakaimik si Vivian. Maya-maya ay nagsalita ito. Minsan naiisip ko kung kami ba talaga ang dahilan kung bakit nasasaktan kayo ni Papa. Tumigil si Carmen sa ginagawa. Anak, alam kong naging pabaya kami. Napaluha si Vivian. Noong nasa abroad ako, lagi kong iniisip na basta nagpapadala ako ng pera, sapat na iyon. Tahimik na nakinig si Carmen. Hindi ko na malayang unti-unti na pala kayong nalulungkot. Lumapit si Carmen at hinawakan ang kamay ng anak. Hindi pera ang kailangan ng magulang. Tuluyang napaiyak si Vivian. Patawad, Ma. Mahigpit siyang niyakap ni Carmen. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ay naramdaman niyang may anak pa rin siyang tunay na nagsisisi. Ngunit habang nangyayari iyon sa bahay, ay mas lalong lumalalim ang lihim na plano nina Marco at Arnold. Kinagabihan ay muling nakipagkita si Marco sa negosyanteng si Victor Ramirez sa isang restaurant sa Maynila. Isang mayamang negosyante si Victor na kilala sa pagbili ng mga lupa sa probinsya
upang gawing komersyal na establishmento. Malaki ang potensyal ng lugar, sabi ni Victor habang nakangiti. Tahimik na nakinig si Marco. Kapag nakuha natin ang lupa, pwede tayong magtayo ng mall at warehouse. At magkano ang offer ninyo? Tanong ni Marco. Ngumiti ang negosyante. 50 milyong piso para sa unang bahagi. Bahagyang nanlaki ang mata ni Marco. Napakalaking halaga noon. Pero kailangan nating mapapayag ang ama mo agad, dagdag ni Victor. Saglit na natahimik si Marco. Ako na ang bahala roon. Hindi niya namalayang mula sa kabilang bahagi ng restaurant ay nakita siya ni Vivian. Napahinto ito habang nakatitig sa kapatid. May kung anong kutob agad siyang naramdaman. Pag-uwi niya sa bahay ay agad niyang hinanap si Marco. Nasaan ka galing? Diretsong tanong niya. Nagulat si Marco. May meeting lang. Kasinungalingan. Napakunot ang noo ni Marco. Ano bang problema mo? Nakita kita. Natahimik si Marco. Anong ginagawa mo kasama ang negosyanteng iyon? Hindi agad nakasagot si Marco. Doon lalong nakumpirma ni Vivian ang hinala niya. May binabalak ka. Wala kang pakialam. Marco! Biglang lumakas ang boses ni Vivian. Narinig iyon ni Rogelio at Carmen mula sa kwarto kaya dali-dali silang lumabas. Ano na naman ito? Tanong ni Rogelio. Tahimik ang magkapatid. Ngunit hindi na napigilan ni Vivian ang sarili. May plano siyang ibenta ang lupa. Parang bumigat ang hangin sa buong sala. Dahan-dahang napatingin si Rogelio kay Marco. Totoo ba? Tahimik si Marco. Sumagot ka. Huminga ng malalim si Marco bago nagsalita. May offer kasi. Hindi na nito natapos ang sasabihin nang biglang tumayo si Rogelio. Sapat na. Nanigas ang lahat. Ngayon lamang nila nakitang ganoon kagalit si Rogelio. Hindi pa ba kayo natututo? Pa, para ito sa atin. Para sa atin? Nanginginig na sabi ni Rogelio. O para sa sarili ninyo? Hindi ninyo naiintindihan, sigaw ni Marco. Ano ang hindi namin naiintindihan? Na ayokong bumalik tayo sa hirap. Tahimik ang buong bahay. Humahagulgol na si Carmen habang si Vivian ay napapikit sa sakit. Anak, mahinang sabi ni Rogelio. Hindi pera ang dahilan kung bakit tayo naghirap noon. Napatingin si Marco sa ama. Naghirap tayo dahil kulang tayo sa pera. Umiling si Rogelio. Hindi. Tahimik na tumulo ang luha sa mata nito. Naghirap tayo dahil nakalimutan nating pahalagahan ang isa't isa. Walang makapagsalita. Maya-maya ay mabilis na lumabas si Marco ng bahay. Malakas nitong isinara ang pinto bago pinaandar ang sasakyan. Tahimik na napaupo si Rogelio habang hawak ang dibdib. Pa! Gulat na sigaw ni Vivian. Namumutla si Rogelio habang hirap huminga. Dali-daling lumapit si Carmen. Rogelio! Ngunit habang nakatingin si Rogelio sa pintong nilabasan ni Marco, isang masakit na katotohanan ang unti-unting sumasakal sa kanyang puso. Ang perang minsang inakala nilang biyaya ay tila siyang unti-unting sumisira
sa kanilang pamilya. Nagkagulo ang buong bahay matapos biglang sumama ang pakiramdam ni Rogelio. Namumutla ito habang hawak ang dibdib at hirap na hirap huminga. "Tumawag kayo ng ambulansya!" Umiiyak na sigaw ni Carmen. Dali-daling kinuha ni Arnold ang cellphone habang si Vivian naman ay inalalayan ang ama upang makahiga ng maayos sa sofa. "Papa, huminga kayo ng dahan-dahan," nanginginig nitong sabi. Ngunit patuloy lamang sa paghingal si Rogelio. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon ay nakaramdam ng matinding takot ang magkakapatid. Takot na baka tuluyan nilang mawala ang kanilang ama. Makalipas ang ilang minuto ay dumating ang ambulansya mula sa bayan. Mabilis na isinugod si Rogelio sa ospital habang halos hindi matigil sa pag-iyak si Carmen. Sa loob ng sasakyan ay mahigpit niyang hawak ang kamay ng asawa. "Huwag mo akong iiwan," paulit-ulit niyang bulong. Bahagyang dumilat si Rogelio at pilit na ngumiti. "Hindi pa," mahina nitong sabi. Ngunit kitang-kita ni Carmen ang sobrang pagkapagod sa mukha nito. Pagdating sa ospital ay agad na dinala si Rogelio sa emergency room. Naiwan sa labas sina Carmen, Arnold at Vivian habang balisang naghihintay. Tahimik lamang si Arnold habang nakayuko. Halatang sinisisi nito ang sarili. "Kasalanan natin ito," mahinang sabi ni Vivian habang umiiyak. Hindi sumagot si Arnold dahil alam niyang totoo iyon. Maya-maya ay dumating si Marco. Halatang nagmamadali ito at pawis na pawis. "Nasaan si Papa?" hingal nitong tanong. Hindi agad sumagot si Carmen. Dahan-dahan siyang tumingin sa anak. Punong-puno ng sakit ang kanyang mga mata. "Masaya ka na ba?" Mahina ngunit mabigat niyang tanong. Parang sinaksak sa dibdib si Marco. Hindi pa ba sapat lahat ng away?" Napayuko si Marco. Ngayon lamang tuluyang tumama sa kanya ang bigat ng mga nangyayari. Hindi niya inakalang hahantong sa ganoon ang lahat. Lumipas ang halos 1 oras bago lumabas ang doktor. Agad silang tumayo. "Kayo po ba ang pamilya ni Mang Rogelio?" "Opo," sagot ni Carmen. Huminga ng malalim ang doktor. Tumaas po ng husto ang blood pressure niya dahil sa matinding stress. Napapikit si Carmen habang tahimik na umiiyak. Sa ngayon ay stable na siya, pero kailangan niyang magpahinga at umiwas sa anumang mabigat na problema. Tahimik ang magkakapatid. Bawat salita ng doktor ay tila martilyong tumatama sa kanilang konsensya. Makalipas ang ilang sandali ay pinayagan silang makita si Rogelio. Mahina itong nakahiga sa kama habang nakakabit ang dextrose sa kanyang kamay. Nang makita siya ni Carmen, ay muli itong napaluha. "Bakit mo ba pinapabayaan ang sarili mo?" Umiiyak niyang sabi. Mahinang ngumiti si Rogelio. "Pasensya ka na." Lumapit sina Arnold at Vivian, ngunit hindi sila makatingin ng diretso sa ama. Samantalang si Marco ay nanatili lamang sa may pintuan. Tahimik. Punong-puno ng pagsisisi. Maya-maya ay nagsalita si Rogelio. "Marco," nagulat ang bunso.
Dahan-dahan itong lumapit. Pa, tahimik na tumingin si Rogelio sa anak. Hindi galit ang makikita sa kanyang muka, kundi matinding pagod at lungkot. Anak, mahina niyang sabi, bakit ba takot na takot kang maging mahirap? Biglang namuo ang luha sa mata ni Marco. Dahil ayokong maranasan ulit natin iyon. Tahimik na nakinig si Rogelio. Naalala mo ba noong bata ka pa? Napayuko si Marco. Kapag wala tayong makain, pagpapatuloy ni Rogelio, lagi kang umiiyak dahil gutom ka. Tuluyang napaiyak si Marco. Hindi ko makalimutan iyon pa. Hindi ko rin. Tahimik ang buong silid. Pero anak, nanginginig na sabi ni Rogelio, kahit mahirap tayo noon, buo tayo. Napaluha rin sina Arnold at Vivian. Ngayon, may pera na tayo, pero parang nawawala naman kayo sa amin. Hindi na napigilan ni Marco ang sarili. Lumuhod ito sa tabi ng kama at mahigpit na hinawakan ang kamay ng ama. Patawad pa. Tahimik na tumulo ang luha ni Rogelio. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ay nakita niyang muli ang dating batang si Marco. Ang batang nangangarap lamang na hindi na muling magutom ang pamilya. Lumipas ang gabi sa ospital na puno ng katahimikan at pagninilay. Habang natutulog si Rogelio ay magkatabing nakaupo ang magkakapatid sa labas ng kwarto. Matagal bago nagsalita si Arnold. Nagkamali tayo. Tahimik na tumango si Vivian. Mas inisip natin ang pera kaysa sa kanila. Napayuko si Marco habang pinupunasan ang luha. Akala ko tama ang ginagawa ko. Lahat tayo, sabi ni Vivian. Tahimik silang tatlo. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon ay muli nilang naalala ang dahilan kung bakit sila nagsumikap noon. Hindi para yumaman lamang, kundi para maiyahon sa hirap ang kanilang pamilya. Ngunit sa paghabol nila sa tagumpay, ay unti-unti nilang nakalimutan ang mga taong unang nagsakripisyo para sa kanila. Kinabukasan ay bahagyang bumuti ang pakiramdam ni Rogelio. Habang nagpapahinga ito ay dumating si Attorney Reyes. May dala itong panibagong balita. May kailangan po akong sabihin, seryoso nitong sabi. Napatingin ang lahat sa kanya. May isa pang lihim na bilin si Don Emilio tungkol sa mana. Nagkatinginan sina Carmen at ang magkakapatid. Ano po iyon? Tanong ni Vivian. Huminga ng malalim ang abogado. Kapag napatunayang nagkawatak-watak ang pamilya dahil sa mana, may posibilidad pong mapunta sa foundation ni Don Emilio ang malaking bahagi ng kayamanan. Parang bumagsak ang mabigat na bagay sa buong silid. Nanlaki ang mata ni Marco. Ano? Tahimik na tumango ang abogado. Iyon po ang nakasaad sa huling kondisyon ng testamento. Naging mabigat ang katahimikan sa loob ng silid matapos sabihin ni Attorney Reyes ang tungkol sa huling kondisyon ng testamento ni Don Emilio. Walang makapagsalita. Tanging tunog lamang ng mahinang pag-andar ng aircon at paghinga ni Rogelio ang maririnig. Kapag nagkawatak-watak ang pamilya, mahinang ulit ni Carmen.
Mawawala ang mana? Tumango ang abogado. Ayon po sa dokumento, kapag napatunayang ang kayamanan ay naging sanhi ng tuluyang pagkasira ng inyong pamilya, malaking bahagi ng ari-arian ay ililipat sa foundation ni Don Emilio. Tahimik na napaupo si Vivian. Samantalang si Marco ay tila nawalan ng kulay sa mukha. Hindi nila inaasahang may ganoong kondisyon. Bakit niya gagawin iyon? Tanong ni Arnold. Huminga ng malalim si Attorney Reyes. Kilala po ninyo si Don Emilio bilang matagumpay na negosyante, pero hindi alam ng marami na nasira rin ang pamilya niya noon dahil sa agawan sa mana. Napatingin ang lahat sa abogado. Matapos mamatay ang kanyang asawa, nag-away-away ang mga kamag-anak niya sa pera at ari-arian. Hanggang sa tuluyan siyang mawalan ng mga taong pinagkakatiwalaan. Tahimik na nakinig si Rogelio. Bago siya namatay, pagpapatuloy ng abogado, sinabi niyang ayaw niyang mangyari iyon sa inyo. Natahimik muli ang silid. Unti-unting naunawaan ng magkakapatid kung bakit tila napakahalaga para kay Don Emilio ang pagkakaisa nila bilang pamilya. Hindi lamang pera ang ipinagkatiwala nito, kundi isang pagkakataong maitama ang mga bagay na minsang sumira sa sarili niyang buhay. Maya-maya ay nagsalita si Rogelio. Attorney, opo? Kahit mawala pa ang mana, ayoko nang mag-away-away ang mga anak ko. Napayuko sina Arnold, Vivian at Marco. Dahil alam nilang sila ang dahilan kung bakit umabot sa ganoon ang sitwasyon. Lumipas ang maghapon sa ospital na puno ng pagninilay. Habang nagpapahinga si Rogelio, ay tahimik namang lumabas si Marco upang mag-isip. Umupo siya sa isang mahabang bangko sa labas ng ospital habang nakatitig sa madilim na langit. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga sinabi ng ama. Kahit mahirap tayo noon, buo tayo. Unti-unting sumikip ang dibdib niya. Naalala niya ang mga panahong bata pa silang magkakapatid. Noong sabay-sabay silang natutulog sa iisang banig. Noong naghahati-hati sila sa isang pirasong pritong isda. Noong walang-wala sila, ngunit hindi nila nararamdamang kulang sila dahil magkakasama sila. Napayuko siya habang pinipigilan ang luha. Hindi niya namalayang lumapit pala si Vivian. Hindi ka pa natutulog? Tanong nito. Umiling si Marco. Tahimik na naupo si Vivian sa tabi niya. Galit ka pa ba sa akin? Mahina nitong tanong. Matagal bago sumagot si Marco. Hindi. Pero galit ka sa sarili mo. Napapikit si Marco. Dahil tama ang kapatid niya. Akala ko tama ang ginagawa ko. Mahinang sabi niya. Akala ko kapag mas yumaman tayo, magiging masaya na lahat. Lahat tayo nagkamali. Napatingin si Marco kay Vivian. Pabayaan mo na lang sana akong magkamali mag-isa. Bahagyang napangiti si Vivian kahit may luha sa mata. Pamilya tayo. Sama-sama tayong nagkamali. Tahimik silang nagkatabi habang pinagmamasdan ang ilaw ng ospital.
Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, ay naramdaman ni Marco na hindi siya nag-iisa. Kinabukasan ay pinayagan ng makauwi si Rogelio. Pagdating nila sa bahay ay agad siyang inalalayan ni Carmen papasok. Tahimik ang lahat, parang natatakot na muling magkaroon ng pagtatalo. Ngunit habang nagpapahinga si Rogelio sa sala, ay biglang nagsalita si Marco. "Pa." Napatingin ang lahat sa kanya. Dahan-dahan itong lumapit sa ama habang hawak ang ilang papeles. "Anong mga iyan?" tanong ni Rogelio. Huminga ng malalim si Marco. "Kontrata sana para sa bentahan lupa." Tahimik ang buong sala. Ngunit bago pa magsalita si Rogelio, ay unti-unting pinunit ni Marco ang mga dokumento. Nagulat sina Arnold at Vivian. "Marco!" bulong ni Carmen. Tuloy-tuloy niyang pinunit ang lahat ng papel hanggang sa tuluyan iyong mahulog sa sahig. "Hindi ko na itutuloy." Napuno ng emosyon ang kanyang boses. "Mas importante kayo kaysa sa pera." Tahimik na tumulo ang luha ni Carmen. Habang si Rogelio ay matagal na nakatingin lamang sa anak. Maya-maya ay nagsalita ito. "Sigurado ka ba?" Tumango si Marco habang umiiyak. "Patawad pa." Hindi agad nakasagot si Rogelio. Pagkatapos ng ilang sandali ay marahan niyang iniabot ang kamay sa anak. Lumapit si Marco at mahigpit iyong hinawakan. Unti-unting nabasag ang matagal ng pader sa pagitan nilang mag-ama. Napaluha rin sina Arnold at Vivian. "Patawad din po," sabi ni Arnold. "Hindi namin kayo dapat pinabayaan," dagdag ni Vivian. Tahimik na napapikit si Carmen habang umiiyak. Matagal niya nang hinihintay ang sandaling iyon. Hindi ang pagyaman nila, kundi ang muling pagkabuo ng kanilang pamilya. Kinagabihan ay sabay-sabay silang kumain sa hapag. Simple lamang ang ulam, sinigang at pritong tilapia. Ngunit matagal na panahon na rin mula nang maramdaman nilang tunay silang magkakasama. Habang kumakain ay napansin ni Rogelio ang mga anak niya. Wala nang usapan tungkol sa negosyo. Wala nang pagtatalo tungkol sa mana. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ay naramdaman niyang bumabalik ang init ng kanilang pamilya. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Dahil sa labas ng bahay nila ay may mga taong hindi pa rin sumusuko sa paghahabol sa kayamanan ni Don Emilio. At hindi alam ng pamilya na mas mabigat pang pagsubok ang naghihintay sa kanila. Lumipas ang ilang linggo matapos ang pagkakasundo ng pamilya nina Rogelio at Carmen. Unti-unting bumalik ang katahimikan sa kanilang tahanan, ngunit hindi na iyon katulad ng dati nilang katahimikan na puno ng lungkot at pangungulila. Ngayon, may init na muli sa bawat sulok ng bahay. May tawanan, may kwentuhan, at higit sa lahat, may pagmamahalan na muling nabuhay. Halos araw-araw nang bumibisita sina Arnold, Vivian, at Marco sa bahay kahit wala nang pag-uusap tungkol sa mana o negosyo. Madalas ay sama-sama silang kumakain, nagkakape sa balkonahe o simpleng nagkukwentuhan hanggang gabi.
Isang umaga ay maagang nagtungo si Rogelio sa rice mill kasama sina Arnold at Marco. Habang pinagmamasdan nila ang mga manggagawang abala sa pagbubuhat ng sako ng palay, ay hindi maitago ni Rogelio ang saya sa kanyang mukha. "Pa," sabi ni Arnold habang nakangiti, "ang dami ng gustong magtrabaho rito." Tumango si Rogelio. "Masaya ako dahil may mapapakinabangan na ulit ang mga tao rito." Ngumiti si Marco. "Noon, iniisip ko puro kita lang ang mahalaga sa negosyo." Napatingin si Rogelio sa anak. Ngayon, huminga ng malalim si Marco. "Ngayon, naiintindihan ko na. Mas mahalaga pala kapag may natutulungan kang tao." Bahagyang napangiti si Rogelio. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, ay nakita niyang tunay na nagbago ang bunso niyang anak. Samantala, sa bahay ay abala naman sina Carmen at Vivian sa paghahanda ng pagkain para sa mga manggagawa sa rice mill. Habang naghihiwa ng gulay si Vivian, ay napatingin siya sa ina. Ano iyon?" "Salamat," ngumiti si Carmen. "Para saan?" "Dahil hindi ninyo kami sinukuan." Biglang namuo ang luha sa mata ni Carmen. "Anak," mahinang sabi niya, "walang magulang ang madaling sumusuko sa anak." Napayuko si Vivian habang pinipigilan ang pag-iyak. Sa dami ng pagkakamaling nagawa nila, hindi pa rin sila tinalikuran ng kanilang mga magulang, at iyon ang bagay na unti-unti nilang natutunang pahalagahan. Ngunit sa kabila ng pagbabalik ng pagkakaisa sa pamilya, ay hindi pa rin nawawala ang banta sa kanilang mana. Isang hapon ay muling dumating si Attorney Reyes sa bahay. Mukhang seryoso ito. "Ano pong problema?" tanong ni Carmen. Umupo ang abogado bago nagsalita. "May balita po ako tungkol sa mga kamag-anak ni Don Emilio." Tahimik na nakinig ang pamilya. "Balak po nilang ituloy ang kaso laban sa inyo." Biglang nanikip ang mukha ni Marco. Hindi pa rin sila tumitigil. Umiling ang abogado. "Malaki po kasi ang perang pinag-uusapan." Tahimik si Rogelio. Ngunit sa pagkakataong iyon ay wala na siyang takot na nararamdaman. Maya-maya ay nagsalita siya. "Attorney, opo, kung mawala man sa amin ang mana, tatanggapin ko." Nagulat ang lahat. "Pa?" gulat na sabi ni Arnold. Ngumiti si Rogelio habang nakatingin sa mga anak. "Noong una, akala ko ang pinakamalaking biyayang dumating sa buhay namin ay ang kayamanan." Tahimik ang buong sala. Pero nagkamali ako. Napatingin sa kanya si Carmen. Ang tunay na biyaya ay ang pagkakataong maibalik ang pamilya natin. Unti-unting napaluha ang magkakapatid. "Mas gugustuhin kong mawalan ng pera," pagpapatuloy ni Rogelio, "kaysa mawalan ulit ng mga anak." Hindi na napigilan ni Carmen ang sarili at mahigpit niyang niyakap ang asawa. Tahimik na umiiyak sina Arnold, Vivian at Marco. Sa sandaling iyon ay tila tuluyan nang natunaw ang lahat ng sama ng loob na matagal nilang kinimkim laban sa isa't isa.
Makalipas ang ilang buwan ay naging maayos din ang usapin sa mana. Sa tulong ng malinaw na dokumento ni Don Emilio at testimonya ni Attorney Reyes, tuluyang kinilala ng korte ang karapatan ni na Rogelio at Carmen sa naiwan nitong ari-arian. Ngunit sa halip na magpakalunod sa luho, mas pinili ng mag-asawa na gamitin ang kayamanan upang makatulong sa iba. Muling binuhay ang rice mill at nagbigay ito ng trabaho sa maraming tao sa baryo. Nagpatayo sila ng maliit na scholarship program para sa mahihirap na estudyante. Nagbigay rin sila ng tulong sa mga matatandang walang pamilya. At habang lumilipas ang panahon, ay lalong gumaan ang buhay, hindi lamang nila kundi pati ng maraming taong nakapaligid sa kanila. Isang gabi ay muling nagtipon ang buong pamilya sa balkonahe ng bahay. Tahimik na umiihip ang malamig na hangin habang tanaw nila ang malawak na bukirin. Ngunit hindi na tuyot at malungkot ang lugar tulad noon. Ngayon ay buhay na muli ang paligid. May mga ilaw mula sa rice mill sa di kalayuan. May mga nagtatawang manggagawa. May pag-asa. Naalala ninyo dati? Natatawang sabi ni Vivian. Nagsisiksikan tayo rito kapag brown out. Napangiti si Arnold. At si Marco laging inuunahan ang ulam. Hoy! Natatawang protesta ni Marco. Nagtawanan silang lahat. Tahimik lamang na nakatingin sina Rogelio at Carmen sa kanilang mga anak. Matagal nilang hinintay ang sandaling iyon. Hindi ang pagiging milyonaryo, kundi ang muling pagkakaroon ng masayang pamilya. Dahan-dahang hinawakan ni Carmen ang kamay ng asawa. Tingnan mo sila, mahina niyang sabi. Ngumiti si Rogelio habang bahagyang tumatango. Oo, napatingala siya sa madilim, ngunit payapang kalangitan. Sa wakas ay naunawaan niya ang tunay na kahulugan ng biyayang iniwan ni Don Emilio. Hindi iyon simpleng mana, kundi isang pagkakataong mabuo muli ang isang pamilyang muntik ng masira ng kahirapan, pride at kasakiman. At sa gabing iyon, habang sabay-sabay na nagtatawanan ang kanilang pamilya sa ilalim ng malamig na hangin ng probinsya, tahimik na napangiti si Rogelio. Dahil sa wakas, natagpuan din nila ang tunay na kayamanan, wakas.